Paalala sa lahat ng mga taga-subaybay sa aming channels. Please report fake Facebook page na nagnanakaw ng mga videos namin na galing sa official YouTube channel namin ng Aswang Diaries, Sitio Pangil, Kwentong Takipsilim, Aswang Confessions at Sitio Bangungot. Reminder, Facebook page ang i-report. Hindi po kami naglalabas ng full content sa Facebook. Dito lang po kami sa YouTube channel nag-upload ng aming mga kwento. Sa aming tunay na mga taga-suporta, maraming salamat sa inyong katapatan. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Maraming salamat. Hello, Ma. Oh, anak, abay madaling araw na. May problema ba? Ma, sorry to disturb you, ha. Pero pwede bang papuntayin nyo agad ng maaga mamaya yung mga electrician dito sa ospital? Kumukurap na naman kasi yung mga ilaw. Animang nakaschedule na operation today. In 2 hours, ipapasok na yung unang pasyente. Ay, wala namang problema ang linya ng kuryente dyan. Ang problema, ang mismong supply ng kuryente rito sa bayan natin. Ano ba naman? Tagal na natin problema to, ah. Ano na nangyari sa request mo? Inaasikaso na namin yun sa munisipyo, iho. Huwag kang mag-alala, ha? In the meantime, tiis muna tayo, okay? May binili na rin 2 bagong generator ang munisipyo at anumang oras ay darating na yun. Alright. Sorry sa abala. Thanks, Ma. Ay siya nga pala, anak. Nakausap mo na ba si Erin kagabi? Anong oras daw ang dating niya mamaya? Bago po gumabi, nandito na siya. Ay, salamat naman at makakasama na natin siya. Abay, miss na miss ko na ang batang yun. Ako nga rin po, eh. Mabuti na lang at tatapos na yung mga inaasikaso niya sa Maynila. O sige anak, magpahinga ka kung may pagkakataon, ha? Susunduin mo pa si Erin. Yes, Ma. Matapos makipag-usap ni Ash sa ina, ay agad niyang sinilid sa bulsa ang phone. Pagkatapos ay kinuha ang naiwang chart ng pasyente doon sa loob ng operating room. Palabas na sana si Ash nang pareho silang napalingon ng nurse sa pinakadulo ng hallway matapos may marinig na isang malakas na tili. Nurse, ako nang titingin. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Agad pumunta sa pinakadulong silid si Ash para tignan at alamin kung sino ang sumigaw. Ngunit natigilan siya sa paglalakad nang mapansin ang isang kamay at dugo sa sahig. Parehong lalong nagtaka si Ash nang marinig ang isang kakaibang tunog mula sa loob ng silid na yon. May umaangil na tila hayop sa loob na parang may tunog na kumakain sa loob. Sino na dyan sa loob? Sinong na... Biglang natigilan si Ash nang makita ang isang nakahandusay na katawan ng nurse sa sahig. Duguan at wakwak ang tiyan, walang laman loob at nasa ibabaw ng operating table ang isang helper na lalaki. Dilat ang mga mata at naliligo sa sariling dugo. Habang nakatalikod at nakatayo mula kay Ash ay isang lalaki. Nakayapak, nakasuot ng maong na pantalon at puting sando. Bigla siyang napaatras at nanlaki ang mga mata. Nang lumingon ito at tumambad sa kanya ang isang kahindik-hindik na muka ng isang nilalang. Isang katawan ng tao na mukhang demonyo. Sino ka? 10:09 ng gabi, Huwebes, ang oras at araw na sinulat ko ang liham na ito. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang magandang araw sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Erin. Isa po akong nurse na dating nagtatrabaho sa isang malaking ospital sa Maynila. Pero dahil sa nalalapit na kasal namin ng fiancé ko na si Ash, isang surgeon, nagdesisyon ako na lumipat sa liblib na probinsya nila at magtrabaho sa isang provincial hospital
na pagmamayari din ng mami niya at mayor ng bayan na yon. Masaya ako na muling makasama si Ash, Madam Venus. Ngunit pagdating doon, ay kinailangan naming itago ang relasyon namin. Yun ay dahil sa ex-girlfriend nito na malapit ko ring kaibigan na si Pen. Ang akala ko ay yun lang ang problemang kahaharapin namin dahil mula nang dumating ako sa ospital na yon, sunod-sunod na ang naranasan kong mga kababalaghan dahil sa isang aswang na naglagay sa buhay namin sa panganib. Love! Lovey! Agad kong binitiwan ang luggage ko at tumakbo palapit kay Ash. Halos tumalon ako paglapit sa kanya, sabay yakap ng mahigpit. Hindi ko alam kung gaano kami katagal magkayakap sa kalagitnaan ng terminal. Basta hinayaan naming mapunan ang mga panahon na malayo kami sa isa't isa. Higit 1 taon din kaming nagkasya at nagtiis sa chat at video call. Sa mga panahon na yon, ay 2 beses lang lumuwas ng Maynila si Ash para sa medical seminar. Finally, love, nandito ka na. At tapos na rin ang matagal nating pagtitiis na malayo tayo. Oo nga eh. Sobrang excited ko nga. Hindi ako nakatulog magdamag. Anong sabi nila tita? Ayun, malungkot si mama, tsaka si papa. Tsaka yung mga kapatid ko. Pero naiintindihan naman nila eh. Makikita naman kayo sa kasal natin eh. Halika na. Kanina pa excited si mami. Kumusta pala dun sa ospital? Yung nangyari kanina kaya medyo magulo dun. And you're not gonna believe it. May na-witness akong krimen at muntik akong maging biktima kanina. Mabuti na lang mabilis kami nakatakbo ng nurses at nakapagtago sa isang kwarto doon sa OR. May nakita akong isang tao. Hindi ko nga alam kung tao ba yun. Pinatay niya yung isang nurse at helper ng hospital. Gruesome. Wakwak ang tiyan tapos kinain niya yung laman loob. Ha? Ba't di mo agad sinabi sa akin, love? Dahil alam kong babiyahe ka at ayoko mag-alala ka. Ayos naman, hindi ako nasaktan. Nakatakas lang yung kriminal. Ano namang klaseng tao yun? Yung kumakain ng kapwa niya tao, aswang? Psychological condition, hysteria, genetics, cannibalism. Yun yung mga pinapaniwalaan ng mga gaya natin sa siyensya. Pero sino bang niloloko ko? Nakita ko siya mismo, kumakain ng laman loob ng tao. I saw a demon munching on human meat. Demonyong nakita ko at umabol sa akin. Kahit na doktor ako, alam ko na hindi yung simpleng psychological disorder. It's something else. Masabi ni Lolo Wancho, yung matandang nagtitinda sa harap ng ospital. Aswang daw eh. Masyadong liblib itong probinsya nyo. Hindi na nakakapagtaka yan. Naniniwala ako sa'yo, love. Palaging kinukwento ni Lola sa akin noon tungkol sa aswang. Doon daw sa probinsya nila sa Visayas may aswang. Hindi ko alam, love. Hindi ko na alam kung saan ako maniniwala. Ay naku, huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Relax ka lang, ha? Nandito na ako. Focus ka lang sa akin tsaka sa trabaho mo. Lalo na ngayon, magkasama na tayo. Kaya nga excited ako eh. Oh, paano si Pen? Kailan natin sasabihin sa kanya yung tungkol sa atin? Lovey, kakasal na tayo. Kailangan sabihin na natin sa kanya para tumigil na siya sa kakaasa na magkakabalikan kayo. Matagal ko nang gustong gawin yan. Ikaw lang naman yung hinihintay ko eh. Gusto ko kasi 2 tayong harap sa kanya. Hayaan mo, hanap tayo ng tiyempo. Pero sa ngayon, pwede bang kalimutan muna natin yung usapan tungkol sa aswang at ex na yan? Ha? So atin na muna ang time na to, love. Sure, love. I'm all yours. Alam mo yan. Pasado 5:15 ng umaga, napangiti ako nang humarap sa akin si Ash. Hinaplos niya ang pisngi ko at hinalikan pa ako sa noo at sa labi. Yon ang unang araw ko sa trabaho doon sa ospital. Kinakabahan ako, pero mas lamang ang nararamdaman kong excitement dahil bukod sa balik trabaho ako, makakasama ko pa si Ash. Ready ka na? Yes. I'm ready.
Sana pwede ka mamayang lunchtime para sabay ka sa amin ni Ma'am kumain. Papunta siya dito eh. Sige, sabihan na lang kita. Nga pala. Alam ba ni Pen na nandito na ako? Hindi ko sinabi. Nag-text siya mga 1:00 ng madaling araw pero hindi ko na pinansin. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Okay lang ba na sabay tayong uuwi mamaya? Love, sabihan kita mamaya ha. Marami akong pasyente ngayon nakaschedule for OR. Okay. Sige, punta mo na lang ako sa ward kapag na-miss mo ako ha. Okay, love you. I love you too. Matapos ang sandali naming pag-uusap, kaagad kaming pumasok sa ospital. Agad dumiretso si Ash sa OR, habang ako naman ay sa assigned ward ko. Napangiti ako, kasabay ng pagsundot sa konsensya ko, nang makita si Pen, nagulat na gulat. Pero agad ngumiti at tumakbo palapit sa akin, sabay yakap ng mahigpit. Oh my gosh, Erin! Dito ka na rin? Yes! Oh my gosh, yay! Hulaan ko, si Doc Ash ang nag-recruit sa'yo, no? Malamang, alam mo naman yun. Kahit kailan kayong mag-best friend, hindi mapaghiwalay. Pero buti ka pa, pinaparamdam na kailangan ka. Samantalang ako, eto, umaasa pa rin na magkakabalikan kami. Ben, don't you think it's time to let him go? 3 years ka nang naghahabol sa kanya at saka sa umpisa pa lang naman sinabi na ni Ash sa'yo na ayaw na niya eh. Hindi ka ba napapagod? Hindi. Siya lang ang gusto ko, Erin. Mamamatay ako kapag nawala si Ash sa akin. Wag na nga akong pag-usapan natin. Ikaw, kumusta ka na? Nakita ko pala yung profile picture mo, ha? Kakasal ka na pala? Oo, sa susunod na buwan. Wow! Ang bilis, ha? Parang kailan mo lang nireveal na may boyfriend ka. Pero, kailan naman ba ang face reveal mo sa fiancé mo na yan, ha? Soon. Sige, dito na muna ako Tawag na ako ni head nurse eh. Sa unang araw ko sa trabaho, ay hindi naman ako nahirapang mag-adjust. Wala rin naman pinagkaiba ang ginagawa ko doon at sa dating ospital na pinasukan ko. Mababait din naman ang mga kasama ko, kaya hindi ako nahirapan na mag-adjust. Magtatanghalian na nang biglang dumating si Ash. Nakasuot pa ito ng scrub suit habang may nakalagay na stethoscope sa bulsa ng top nito. Naglalakad habang panay ang type sa phone, habang ako naman ay abala sa pagkakabit ng IV fluid sa isang pasyente. Nay, kumusta ka na? Ingat ho sa paggalaw ha. Sariwa pa yung tahi nyo, lalo na yung inopera natin sa loob. Nakahihina po kayo? Sige po. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang po sa mga nurse, tapos silang tatawag sa akin, ha? Hi, Doc Ash! Hi. Erin, Yes, Doc? busy ka pa? Hindi ka pa mag-lunch? Patapos naman ako dito. Bakit po? Sabihin na sana ako sa'yo. Sige, Doc. Doc Ash, pwede ka sumabay sa akin. Dinagdagan ko talaga yung baon ko eh. Thanks, Pen. Pero gusto ni Mami na sumabay ako at si Erin sa kanya. Sige, Doc. Sunod na lang po ako. Hintayin na kita. Lihim kaming nagkatinginan ni Ash bago to dumiretso sa isang pasyente. Matapos ang ginawa ko, ay agad akong nagpaalam sa senior nurse namin na si Ate Myla. Habang kinukuha ko ang wallet at phone, simple akong umiti kay Pen na halata ang lungkot sa mga mata. Kala ko pa naman sabay tayong kakain. Sorry. Alam mo naman si Tita Shelly eh. Ay, nag-iiba talaga si Ash kapag nandyan ka. Parang buhay na buhay siya. Nakakaingit ka naman. Close ka sa kanya. Noong kami pa, kahit na girlfriend niya ako, hindi pa rin sweet Erin, sa akin si Ash. Tara na. Sige, Pen. Dito na muna ako.
Natawa si Ash nang makalabas kami ng ward. Ako naman ay nakahinga ng maluwag habang napapailing. Pabiro ko pang inirapan ito dahil wala itong tigil ng katatawa. Lumabas kami ng ospital at tumawid sa kabilang building. Pagdating doon, ay agad ngumiti sa amin si Tita Shelly. Hi, Erin. Kamusta ang first day ng trabaho mo? Okay naman po, tita. I'm sure madali na lang lahat sa'yo rito. Anyway, maliit lang naman itong ospital natin. Pero kumpleto naman ng gamit kahit maliit po eh. Hindi gaya ng ibang mga public hospital sa Manila. Toxic, congested na masyado tapos siksikan sa mga ward. Love, dito makakahinga ka kahit papano. Kumusta pala yung surgery mo, love? Medyo nagtagal kami sa isang pasyente. Biglang bumagsak yung BP niya eh. Buti na agapan namin. Kaya kumain na kayo ng mabuti para may lakas kayo. Ha, Erin? Kung may problema, sabihin mo agad sa akin, ha? Mag-text ka lang anytime. Salamat po, tita. Tsaka salamat po sa pagkapatuloy niya sa akin sa bahay niyo. Sabi ko nga kay Ash, hanapan na lang ako ng apartment eh. Wala yun, ikaw talaga oh. Malaki ang bahay at dadalawa lang kaming mag-ina doon at 2 kasambahay. Isa pa, malapit ang kasal nyo. At doon ka rin naman titira pansamantala habang hindi pa tapos ang pinapagawang bahay ni Ash para sa inyo. Ay, oo nga pala, 1 buwan na lang. Ang wedding gown mo, nakahanda na ba? Yes ma, nakahanda na po yung lahat pati mga wedding invitations. Anytime pwede na namin ipamigay. Umahanap lang po kami ng tiyempo para makausap si Pen bago namin ipamigay. Ay, sa wakas anak. At sa totoo lang, she's stressing me out. Wala naman akong galit sa kanya pero medyo nagiging annoying na siya. Napakakulit. O nga pala ma, kumusta na yung investigation tungkol sa nangyari kanina madaling araw? Ayun, under investigation pa rin. Na-review na nila ang CCTV. Mukha daw helper din yung pumatay sa 2 tao natin. May sakit yata sa pag-iisip yun at cannibal. Ma, hindi ba parang masikip pa sa may sakit sa pag-iisip yun? Demonyo yung nakita ko, hindi mukhang tao. Malaki yung ulo niya. Tapos yung balikat mataas na parang nakaumbok. Mahaba yung mga tenga na patulis. Tapos kulay-pulay yung mga mata na nanlilisik. Mahaba at matulis sa mga pangil at kuko niya. Yung mga braso niya, mahaba kumpara sa karaniwan. May itim din yung balat niya. Anak, ipapaalala ko lang sa'yo na doktor ka. Hindi ako makapaniwala na naririnig ko to sa'yo. Alam ko nakita ko ma, hindi tao yun. Fine. Di na kung hindi. Kumain na tayo. Ay nga pala, kapag may oras kayo ngayong linggo na to ha, bisitahin niyo ulit yung venue. Yes, tita. Anak, it's mommy. Sanayin mo na ang sarili mo na tawagin akong mommy, ha? Isang pamilya na tayo. Opo, mommy. Lumipas ang mga araw at nakapag-adjust naman ako ng mabilis sa bagong ospital na pinapasukan ko. Matapos ang day off ko, night duty naman sunod na pasok ko. Kasama ko si Ate Myla. Mabuti na lang at makakasabay ko ulit ng duty si Ash na nasa ER ng mga sandaling yon. Nabigyan na ba ng gamot yung pasyente sa bed 13? Yes po, kakabigay ko lang. Umidlip ka muna, tapos na yata yung mga gagawin mo. Tapos ko na rin itong mga chart dito. May ibababa lang po ako sa ER. Hinahanap na nila Doc yung defib na hiniram natin sa kanila kahapon. Sige, siya nga pala. Di ba close kayo ni Doc Ash? Opo, bakit? Single ba yun si Doc? Hindi ba siya nanliligaw sa'yo? Bagay na bagay kayo Alam mo, maraming nakakapansin. Mula daw nang dumating ka, palagi kayong magkasama kapag break time ha? Tapos ang sweet nyo para, nako, kinikilig tuloy sa inyo yung mga staff dito. Talaga po? Marami nga pong nagsasabi niyan pero baka magselos si Pen pag narinig niya na sinabi niya yan. Hayaan mo na, wala naman siya. Sige po, dalhin ko muna to sa ER. Dahil maliit na provincial hospital lamang yon, may mga pagkakataon na kailangang manghiram ng gamit mula sa ibang department. Mula sa surgical ward
ay bumaba ako sa ER. Pagdating ko doon, ay nakita kong umaliwalas ang mukha ni Ash nang magtama ang tingin namin habang kausap nito ang isang doktor. Dahil maraming tao, ngumiti lang ako sa kanila. Hello po, ito na po yung defib. Thank you. Ayos naman. Sige po, salamat. Erin, akit ka na? Yes, Doc. Sandali itong nagpaalam sa kausap na doktor at sinabayan ako ng lakad palabas ng ER. Nang makalayo na kami sa karamihan ng tao, ay saka nito hinawakan ang kamay ko. Ngumiti ako sa kanya at hinaplos ito sa pisngi. Bakas sa mukha nito ang pagod at antok. Marami kayong pasyente kanina? Medyo toxic eh. Alam mo, love, gusto ko nang umuwi at matulog kaya ako ka. Hatid na kita. Wag na, kaya ko na. Sa ilang oras na lang uwi na tayo eh. Sige na, idlip ka muna dun kung wala ka pang pasyente. Balik na ako sa ward ah. Sige. Pagpasok sa loob ng gusali, ay binaybay ko ang hallway papunta sa elevator. Ilang sandali pa, ay natigilan ako sa paglalakad nang biglang kumurap ang mga ilaw. Lumingon ako sa harap at likod. Walang tao doon maliban sa akin. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy sa paglalakad nang umayos din ang mga ilaw. Pero muli akong huminto nang muli yung magpatay-sindi. Ipagpapatuloy ko na sana ang paglalakad nang marinig ko ang langit-ngit ng isang pinto. Nakaramdam ako ng kilabot nang biglang manlamig ang paligid. Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang maalala ang sinabi ni Ash, kaya nagmadali ako sa paglalakad. Hanggang sa pagdaan ko sa isang kwarto, muli akong huminto nang may marinig na naman na kakaiba. May tao ba dyan? Isang nakakatakot na angil na tila nagmumula sa isang aso. Mas lalo akong nagtaka dahil madilim naman doon sa silid na yon. Hindi na dapat ako sisilip nang muli kong marinig ang angil na yon. Agad kong naisip na baka may nakapasok na aso doon, kaya binuksan ko ang pinto. Napabuntong hininga ako nang makita sa loob ang anino ng isang lalaki na malaki ang katawan. Nakataliko dito mula sa akin habang nakatayo sa harap ng nakabukas na vertical sliding window. Sir? Anong ginagawa niyo dyan? Bawal pumasok dito. Pasyente ho ba kayo o bantay? Ngunit ganun na lang ang kilabot na naramdaman ko nang lumingon ito at salubungin ako ng tingin ng kulay pula at nanlilisik na mga mata. Kasunod nun ay narinig ko ang nakakatakot na angil na nagmumula dito. Nang mga sandaling yon, hindi ako sigurado kung tao o anong klaseng nilalang ba ang nakikita ko. Kaya napasigaw ako at Matapos ang nakakatakot na insidenteng yun, pagdating ko sa ward ay agad kong kwinento kay Ate Myla ang nangyari. Sinabi ko rin agad yon kay Ash, kaya madali itong tumakbo papunta sa akin. Dahil sa matinding pag-aalala nito, ay niyakap at hinalikan niya ako sa harap ni Ate Myla. Kaya naman, napilitan akong ipagtapat ang totoo. Ate Myla, huwag niyo pong munang sabihin kay Pen ha. Oo naman. Pero bakit nga ba kailangan yung itago? Kasalanan ko rin naman po kasi. College pa lang po magkakaibigan na kaming tatlo. At noon pa man, may gusto na si Pen kay Ash. Ang hindi alam ni Pen, gusto ko rin si Ash. Pero hindi ko masabi dahil ayokong masaktan siya. Hanggang sa nakagraduate kami, nakapagtrabaho, hindi nagbago yung tingin ni Pen kay Ash.
Kami naman ni Ash, kahit wala pang relasyon ng mga panahon na yun, alam naman po namin na mahal namin ang isa't isa. Pero mas nanatili kaming magkaibigan dahil kay Pen. Until one day, nag-confess na si Ash sa akin. Binasted ko siya kahit mahal na mahal ko dahil ayoko masaktan si Pen. Sa halip tinulak ko si Ash sa kaibigan ko. Naging sila pero 4 na buwan lang. Bumalik si Ash sa akin. This time hindi ko na rin napigilan yung sarili ko. Sinagot ko siya. Magta-3 taon na rin po kami. Ay nako, dapat matuto yang si Pen na tumanggap ng kabiguan. Nako, yun nga ho eh. May depression at separation anxiety tsaka may suicidal tendency si Pen. Galing siya sa broken family. Yung paghihiwalay ng mga magulang niya yung dahilan ng matinding depression niya. Ayaw niya nang iniiwan siya. Kaya ayaw niyang bumitaw kay Ash. Ang kondisyon niya rin ang dahilan kung bakit hindi namin basta masabi sa kanya yung tungkol po sa relasyon namin. Mahirap nga yan. Naintindihan kita. Mahirap nga yung posisyon niyo ni Doc pero magdasal tayo na maging maayos lahat. Salamat po ha. Dito na ako ha at ayan na pala yung sundo mo. Hi love, kumusta ka na? Okay naman. Ano nga palang sabi ng mga guards? Ano daw yung nakita ko? Eksakto na nakita mo siya doon sa loob ng kwarto. Nahabol na siya ng mga oras na yun ng mga security. Kataon na natsyempuan mo siya. Siguro doon siya nagtago. Nakakatakot lang eh. Mata pa lang yung nakita ko, kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko eh. Nang matigas ang ulo ha, magpapahatid ka na. Ayoko mapahama ka dahil lang sa aswang na yon. Huwag mong intindihan ang sasabihin ng mga tao. Ikakasal na tayo, love, okay? Sooner or later, malalaman nila tungkol sa atin. Naiintindihan ko pinagdadaanan ni Pen, pero hindi pwedeng siya na lang lagi yung iisipin natin. Kailangan niya rin tulungan ang sarili niya. Sorry love, concern lang naman ako sa kanya eh. Just let her go. Kailangan matuto si Pen na harapin ang sarili niyang pagkabigo sa buhay. No matter how she take it. Di mo na responsibilidad yun. Hindi siya gagaling kapag patuloy natin siyang binibaby. Kahit anong pagpoprotekta ang gawin mo, masasaktan pa rin siya. She have to learn to deal with her pain. Hindi pwedeng palagi nila na magparaya sa kanya yung mga tao. Naiintindihan ko. Thank you, love. Alam mo na para sa atin din to. Nang sumunod na duty ko, mula pang gabi ay nilagay naman ako sa umaga. Isang bagay na pinagpapasalamat ko dahil mula nang mangyari ang insidenteng yon na muntik akong mahabol ng aswang, ay palagi na akong takot at may kaba sa tuwing duty ako sa gabi. Uy, Erin, nabalitaan ko yung nangyari sa'yo ah. Buti hindi ka nasaktan. Oo, dumating naman agad ang mga security. Oh girls, lunchtime na. Kain na rin tayo habang kumakain yung mga pasyente. Habang nagsisimula kaming kumain, ay doon biglang dumating si Ash. Agad nagliwanag ang mukha ni Pen at inurong ang bakanting silya sa tabi nito sa pag-asang tatabi sa kanya ito. Inayos pa niya ang sarili saka matamis na ngumiti sa boyfriend ko. Ash, tara dito. Dito ka na umupo. Sakto medyo na parami yung baon ko. Sige, salamat na lang. Pinagbaon ako ni Erin. Pairam ng silya. Erin, nagugutom na rin ako. Oh, kain na. Oo nga, Doc. Sabay na kayo sa akin. Sarap naman ito. Niluto ko kanina bago ako pumasok. Nga pala, huwag mong kalimutan yung lakad natin sa Sabado, ha? Saan kayo pupunta? Sama ako. Personal na lakad yun. Hindi ka pwedeng sumama. Alam niyo, Doc? Nako, bagay talaga kayo ni Erin. Marami kaya sa mga nurses yung nakakapansin. Naghihinala na nga yung iba na kayo daw dahil palagi nga kayong magkasama. Best friend lang sila, Ate Myla. Di ba, Erin? Ha?
Oo. College pa lang kasi magkasama na sila, kaya madalas mapagkamalang sila. Hindi type ni Erin ang mga tipo ni Ash, no? Kaya wala silang relasyon, di ba? Ano bang alam mo sa tipo ni Erin? Tsaka bakit ikaw ang sumasagot para sa kanya? Sorry. Anyway, hindi ko naman sinasarado ang pinto ko, Nurse Myla. Kaya nang sinabi ni Pen, matagal na kami magkaibigan ni Erin. Kung may gugustuhin man akong pakasalan, edi yung best friend ko na. Maganda siya, matalino, masarap magluto, mabait, malambing, sweet. Nasa kanya lahat ng gusto ko sa babae. At kahit sinong lalaki, mai-inlove sa kanya. Lalo na ako. Nakakakilig naman. Kayo na lang kasi. Ikaw kung ano-anong sinasabi mo dyan, kumain ka na nga. Ang kwento sa akin ni Ash, habang naghihintay siya sa akin sa parking area, ay nilapitan siya ni Pen. Sinubukan daw nito na hawakan siya at yakapin, pero agad umiwas. Ang mukha nito ay parang naiiyak na hindi maintindihan. Ash, yung tungkol kaninang tanghali dun sa napag-usapan natin sa taas, nagbibiro ka lang naman, di ba? Yung tungkol kay Erin? Magkaibigan lang kayo, di ba? Anong pakialam mo? Ha? Kung maging kami man ni Erin, ano naman ngayon sa'yo? Tsaka bakit ka sumasabat ng ganong kanina? Bakit mo ako pinapangunahan? Ash, mahal pa rin kita. Alam mo naman yun, di ba? Kaya ako nandito dahil sa'yo. So utang na loob ko yun sa'yo? Hindi. Hindi ka pwede magmahal ng iba, Ash. Hindi. Ako lang dapat. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka, Ash. Hindi. Mapapakamatay ako. Pwede ba huwag ka nang gumawa ng eksena dito? Palagi mo na lang ginagamit sa akin yan. Noon pa man, naging totoo na ako sa'yo. Si Erin lang ang dahilan kaya ako nanligaw sa'yo dahil sa pakiusap niya. Hindi totoo yan. Mahal mo ko. Please, Pen. Maawa ka sa sarili mo. Malis ka na dito. Bumalik ka na ng Maynila. Nang mga sandaling yon, ay naroon na ako malapit sa dalawa. At narinig ko ang pagtatalo ng mga ito. Umiiyak si Pen at nakatungo, habang si Ash ay hindi maipinta ang mukha sa galit. Nang makita ako ni Ash, ay huminga ito ng malalim. Tigilan mo na ako, Pen. Dahil ikakasal na ako sa 1 buwan. Ha? Ikakasal ka na? Kanino? Ash, pwede bang makisabay pa uwi? Kanina pa nga kita hinihintay. Halika na. Pen, sorry una na kami. Kinagabihan, matapos sabihin ni Ash na ikakasal na siya, hindi na ako tinigilan ni Pen. Panay ang tawag niya sa akin, pero pinagbawalan ako ni Ash na sagutin yon. Nang hindi ako sumagot, ay tinadtad niya naman ako ng text. Tinatanong kung sino ang babaeng pakakasalan ni Ash. Hanggang kinabukasan, nang pumasok kami sa duty, maghapon akong kinulit ni Pen hanggang sa uwian. Naglalakad na ako palabas ng ospital nang humabol ito at sabayan ako. Erin, sige na please oh. Sabihin mo na sa akin. Sino yung babae? Hindi ko rin alam eh. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong may alam ka dahil best friend mo si Ash. Please naman sabihin mo na oh. Oh, bakit? Anong gagawin mo kung sabihin ko sa'yo? Kakausapin ko yung babae. Kung kailangan kong lumuhod at magmakaawa para lang layuan niya si... Tumahimik ka nga. Naririnig mo ba talaga yung sarili mo? Alam mo, nagkamali ako eh. Hindi ko na dapat pinilit nun si Ash na ligawan ka. Dahil mukhang nakasama pa sa'yo na nagmagandang loob ako. Magtatatlong taon ka ng ganyan, hindi ka pa nahawa sa sarili mo? Ha? Pen, hindi ka na mahal ni Ash.
Sa inis ko ay tinalikuran ko na si Pen. Nang sumakay ako sa jeep, ay sumakay din si Pen. Dahil napipiko na rin ako sa kanya. Hindi na ako nagsalita pa kahit umiiyak ito sa jeep. Makalipas lang ng 10 minuto, ay agad akong pumara nang dumating sa kanto papasok ng bahay nila Ash. Ganun na lang ang gulat ko nang makitang bumaba din doon si Pen. Pen? Pen, anong ginagawa mo? Bakit ka bumaba? Kakausapin ko si Ash. Teka, bakit ka dito bumaba? Ha? Hindi mo ba alam? Doon ako sa kanila nakatira. Ayaw ni Tita Shelly na umupa ako ng apartment. Gusto niya doon ako tumira sa kanila. Sige na, mauna na ako. Ha? Doon ka nakatira sa kanila? Ba kayo sa bahay? Erin, may relasyon ba kayo? Ha? Ikaw ba yung sinasabi na Asha papakasalan niya? Pen, ano ba? Pwede ba tantanan mo na ako? Pagod ako. Umuwi ka na. Erin, sandali lang. Pakiusap, tulungan mo naman ako kay Asho. O sige, sorry kung pinaghinalaan kita. Sabihin mo, huwag siya magpakasal. Makikinig sa'yo yun. Naglakad ako ng mabilis, pero patuloy pa ring sumunod si Pen. Hanggang sa mapahinto ako nang marinig ang isang kakaiba, ngunit pamilyar na angil. Mahigpit akong napahawak sa bag ko, sabay lingon sa paligid at hakbang paatras. Doon ko lang napansin na naroon na pala ako sa bahagi ng daan na masukal at madilim. Kakahuyan ang magkabilang gilid ng daan na may mataas na talahib. Nang lumingon ako kay Pen, ay natigilan din ito. Lumapit siya sa akin at mahigpit na humawak sa braso ko. Ganun na lamang ang takot na naramdaman namin nang biglang gumalaw ang mga halaman. At mula sa gitna ng dilim ay lumabas ang isang malaking lalaki. Ngunit mas naging doble ang takot namin nang matamaan ito ng liwanag at bumungad ang nakakatakot na nilalang. Aswang. Ang aswang na pumatay ng ilang staff sa ospital. Hinding-hindi ko makakalimutan kung paano nilarawan ni Ash ang aswang. Lalong hindi ko makakalimutan ang mapula at nanlilisik na mga mata nito. Diyos ko, anong klaseng nilalang yun? Panginoon, tulungan niyo kami. Sabay kaming sumigaw ni Pen nang biglang sumugod ang aswang. Mabilis kaming tumakbo palayo. Sa pagmamadali ay nabitawan ko ang isa kong bag na may laman na lunchbox. Mahigpit ang hawak namin ni Pen sa kamay ng isa't isa habang hinahabol kami ng aswang. Bilisan mo! Malapit na siya! Huwag kang bibitaw sa akin, ha? Pero kahit anong bilis namin sa pagtakbo, ay naabutan pa rin kami ng aswang. Naramdaman ko na lang na may humablot sa batok ko, sabay hila sa akin palayo. Kaya naman, nabitiwan ako ni Pen. Ganun na lang ang sigaw ko ng malakas sa labis na takot nang mapahiga ako sa lupa. At nakita ko ng malapitan ang nakapangingilabot na mukha nito. Nagtangka itong sakmalin ako, pero mabilis kong naiharang ang isa ko pang bag sa mukha nito. Nang sinubukan itong butasin ang tiyan ko, mabilis akong kumuha ng bato, sabay pukpok ng malakas sa ulo ng aswang. Malakas na umangil ang aswang nang ulitin ko ang paghataw sa ulo nito ng 2 pang beses. Nang mga sandaling yun, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako mamamatay. Makakaligtas ako at magkikita pa kami ni Ash.
Nang makakuha ng pagkakataon, mabilis kong tinulak ang aswang, sabay tayo at takbo ng mabilis. Nakita ko si Pen, tulala sa takot habang nakatingin na lang sa akin. Tulong! Nang lumingon, ay nagulat ako dahil nasa likod ko na pala ulit ang aswang. Nahawakan ako nito sa balikan, saka bigla akong sinakal ng mahigpit. Tumaas ang kamay ko kay Pen habang umaagos ang luha ko. Kalakip ng takot ay ang pagmamakaawa ko sa Panginoon na iligtas ako. Sa pag-asa na tutulungan ako ng kaibigan ko. Tulungan mo ako! Mabilis na umagos ang mga luha ko nang mabilis na tumakbo si Pen at tuluyan akong iniwan, dala ang mga gamit niya. Inamoy ng aswang ang leeg ko at narinig ko pa itong tumawa na parang demonyo. Hanggang sa naalala ko ang pepper spray sa bulsa ko. Nanginginig ang mga kamay ko na kinuha yun habang ang kamay ng aswang ay dahan-dahang bumababa sa tiyan at inaamoy pa rin ang leeg ko. Hanggang sa bigla kong inispray sa mata ng aswang ang pepper spray at agad na bitawan ako ng aswang. Dahil doon ay mabilis akong tumakbo palayo hanggang sa hindi ko na malayan na naroon na pala ako ulit sa kanto. Nanghihina sa pagod at labis na takot habang si Pen ay talagang iniwan ako at umalis. Kahit ang humingi ng tulong sa ibang tao at balikan ako ay hindi nito ginawa. Tulungan niyo ako! Yung aswang inaabol ako! Namalayan ko na lang na bumagsak ako sa simento at narinig ang sigawan ng mga tao at nagkagulo. Naramdaman ko na may humawak sa akin at tinapik ang pisngi ko, ngunit tuluyan akong nawalan ng malay. Nang magising ay naroon na ako sa silid namin ni Ash. Ang tanging naririnig sa paligid ay ang huni ng kuliglig at ang tunog ng electric fan. Madilim pa rin sa labas at nang lumingon ako sa tabi ko, nakita ko si Ash. Nakahiga habang hawak ang kamay ko at tulog na tulog. Hindi ko napigilan ang sarili ko na mapaluha nang masilayan ko ang mukha niya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan sa labi, kaya nagising ito. Love, thank God gising ka na. Napangiti ako nang maramdaman ang mahigpit na yakap nito. Hinayaan ko ang sarili ko na mabusog sa yakap niya. Napawi bigla lahat ng takot ko. Ang pag-aakala na hindi na kami magkikita pa uli. Matapos yon, ay ako mismo ang humalik sa kanya. Matagal, maalam, puno ng pagmamahal. Namiss kita. Akala ko hindi na tayo magkikita eh. Love, sorry. Sorry, wala ako sa tabi mo nung panahon na kailangan mo ko. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Bakit ka naglakad? Di ba sabi ko sa'yo sumakay ka papasok dito sa bahay? Eh, nawala sa isip ko eh. Si Pen kasi kinukulit ako mula kaninang umaga tapos sinundan ako hanggang dito. Kasama mo si Pen? Oo, nakita niya rin yung aswang pero tumakbo siya. Iniwan niya ako. Akala ko hihingi man lang siya ng tulong pero nang makatakbo ako pabalik sa kanto, wala na siya. Pero paano nga pala ako nakauwi? Nung mawalan ka ng malay, may mga nakakilala na sa'yo na taga rito ka. Inuwi ka nila. Tumawag agad sa amin sa lamanang kaya nagmadali kaming umuwi ni Mama. May mga konting pasa at sugat ka pero ginamot ko na kanina.
Akala ko mamamatay na ako. Salamat, love. Salamat at lumabang ka. Para sa'yo. Dahil alam kong malulungkot kapag iniwan kita eh. Hindi mo alam kung anong klaseng takot ang naramdaman ko na malaman ko yung nangyari sa'yo. Hindi na mauulit to. Hindi na kita ahayaan umuwi mag-isa. Love. Love, nagugutom ako. Sige, kukuha kita ng pagkain sa baba, ha? Dito ka lang. Dumating ang kaarawan ni Ash. Duty pa kami ng umaga at mamayang gabi pa ang selebrasyon. Mula nang mangyari ang pagsalakay sa akin ng aswang at iniwan ako ni Pen, hindi ko na ito pinansin pa. Labis akong nasaktan nang iwan niya ako at talikuran sa panahon na kailangan ko siya. Buong panahon na magkaibigan kami, palagi na lang si Pen at ang kalagayan at nararamdaman niya ang inuuna at inaalala ko. Akala ko bilang magkaibigan, sa oras ng kagipitan ay maaasahan ko siya. Pero nabigo ako. Kasalanan ko rin, Madam Venus. Nag-expect ako masyado. Kaya mula ng gabing yun, kinabukasan, ay kaswal ko na lang siyang kinakausap tungkol sa trabaho. Dati ay sinasaway ko si Ash kapag naglalambing ito sa akin kapag nasa harap o malapit si Pen. Ngayon ay hinahayaan ko na lang. Ate Myla, mamaya ah. Huwag daw kayong mawala sa birthday ni Ash. Oo naman, excited na nga kami. Masarap pa naman magluto yan si Mayora. Nandun yung mga karamihan ng mga friends na doktor niya. Mga nagpa-duty ng morning para lang makapunta. Ah, sige. May dala naman akong damit na pang party. Dito po muna ako. Matapos kong kuhaan ng dugo ang isang pasyente, ay agad akong bumalik sa nurse station. Natigilan ako nang makitang lumapit sa akin si Pen. Nahihiya itong ngumiti sa akin, pero nanatiling nakapurmal ang mukha ko. May sasabihin ka? Birthday ni Ash ngayon ah. Okay lang bang pumunta ako? Kabala. Wala naman kasi sinabi sa akin si Ash na sabihan kita eh. Tanong mo na lang sa kanya. Erin, yung tungkol sa nangyari noong... Alin? Yung hinabol tayo ng aswang tapos iniwan mo lang ako? Yun ba? Erin, hindi ko naman sinasadya eh. Nataranta ako. Ang akala ko kasi, Na namamatay ako. Hindi mo ba expected na makakalaban ako? Siguro hindi mo nga ako kilala. Hindi mo alam na marunong akong lumaban kapag kinakailangan. Sige, dito na ako ha. Nga pala, paki-out na yung swero ni patient sa number 10. Discharge na siya ngayon. Nang gabing yon, pag-out ko ng duty, naabutan ko si Ash na nasa parking lot at nasa labas ng kotse. Nakasandal habang naghihintay sa akin. Ngumiti kami sa isa't isa nang lumapit ako sa kanya. Walang pag-aalinlangan na hinalikan niya ako sa labi. Wala na rin akong pakialam. Tapos na akong isipin ang mararamdaman ng ibang tao. Halika na. Nakaready na sa bahay. Papunta na sila, Doc. Susunod sila sa atin. Okay, sige. Nagugutom na rin ako, love. Sakto, luto na ang mga pagkain. Mag-aalas 8 ng gabi nang magdatingan ang mga kaibigan at kasama namin ni Ash mula sa ospital. Naroon din ang ilang kaibigan ng mami niya sa ospital at sa munisipyo at mga kamag-anak nila na kilalang-kilala na rin ako. Hindi na kami nagulat nang dumating si Pen kahit hindi naman ito imbitado. Anak, bakit narito si Pen? Sorry, Mama. Biglang dumating eh. Hindi naman maganda na itaboy ko. Ayahan nyo na.
Wag po kayong mag-alala. Kami na po ni Ash ang bahala sa kanya. Ay, mabuti kung ganun. Ang gusto ko lang naman ay maging maayos at masaya ang celebration ng birthday mo, anak. Mangyayari yan, ma. As long as nandito si Erin, masaya ako. Naging masaya ang birthday celebration ni Ash kasama ang mga kaibigan at pamilya. Kinantahan namin ito at bumaha ng pagkain at alak. Sa buong gabing yon, naging clingy at malambing sa akin ang boyfriend ko. Pinipigilan ko ang sarili ko na alalahanin si Pen. Pasalamat na lang ako at nakikipag-usap naman ito sa mga kasama namin sa trabaho. Sa gitna ng malakas na tugtugan, mga tawanan at masayang kwentuhan namin nila Ate Myla, napahinto ang lahat nang tumayo si Ash sa untan. May hawak pa itong bote ng beer at pinahinto ang malakas na musika. Guys, maraming salamat sa pagdating nyo dito at nakisaya sa special day ko. May isa lang din akong reason kung bakit ko naisip na maganda at itipon kayong lahat dito. Sa mga hindi pa nakakaalam, I'm getting married in less than 2 weeks. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Ash. Nagulat din ang mga tao sa sinabi nito. Wala itong nabanggit sa akin sa plano nito. Hindi ko inasahan na doon siya mag-aanunsyo ng nalalapit naming kasal. Hindi ko mapigilan na mag-alala para kay Pen at sa maaaring maramdaman niya. Pero yun na marahil ang panahon para malaman niya ang katotohanan. Yes, tama ang narinig nyo. Ikakasal na ako at nandito ang babaeng pakakasalan ko. Magtatatlong taon na ang relasyon namin pero college pa lang kami. Mahal ko na siya. College pa lang, matagal na namin mahal ang isa't isa. Mula noon hanggang ngayon, siya lang ang babae sa buhay ko at gusto kong ipakilala sa inyo ang fiancé ko. Love? Tinaboy ko lahat ng alalahanin at hinayaan na ang gabing yun ay para sa amin. Ngumiti ako at binaba ang baso ko na may laman na alak. Pagkatapos ay lumapit ako at sinalubong ito ng matamis na halik sa labi. Guys, meet my fiancé, Erin. Congrats! Pasensya na kayo kung tinago namin. May personal na dahilan kaya ngayon lang namin sinabi. At imbitado kayong lahat sa kasal namin. At bukas, ipapamigay na namin ang invitation. Matapos kaming batiin ng mga bisita, napansin ko na biglang umalis si Pen. Nagkatinginan kami ni Ash at nagdesisyon na sundan ito. Hinabol namin si Pen na mabilis na naglakad papunta sa kanto. Ben, sandali lang! Pen! Ano? Bakit ba? Ano bang kailangan nyo? Para ipamukha nyo sa akin ang relasyon nyo? I'm sorry, Ben. Pen! Ano ba? Bakit kailangan mong pagbuhatan ng kamay si Erin? Isa ka pa! Manloloko ka! Kayong dalawa! Lalo ka na, Erin! Traitor ka! Kaya pala ang mga advice mo noon ay layuan ko si Ash. Yun pala, inaahas mo! At ikaw pang may ganang manakit ngayon? Ikaw namang aagaw ka? Kapal ng mukha mong sabihan akong ahas. Wala akong inagaw sa'yo, Pen. Matagal na naming mahal ni Ash ang isa't isa pero palagi ko siyang tinataboy palayo. Dahil ayoko masaktan ka. Kaya nga pinakiusapan ko siyang ligawan ka eh. Nagparaya ako para sa'yo. Dahil kaibigan kita. Kahit nasasaktan ako. Pero ano magagawa ko?
Anong magagawa ko kung hindi ka niya kayang mahalin? Sinabi ko na to sa'yo nun, Pen. Sinubukan kong ibaling sa'yo nun ang nararamdaman ko. Pero hindi ko kaya. Si Erin lang talaga ang mahal ko. Bago ka pa namin makilala, mahal ko na si Erin. Wala akong inagaw sa'yo, Pen. Dahil noon pa lang kami ni Ash ang totoong nagmamahalan. Uulitin ko. Nagparaya ako para sa'yo. Pero hindi ko nahawak ang damdamin ni Ash. Hindi ko kayang diktahan ang puso niya. At nung maging kami, 5 buwan na kayong hiwalay. Kaya wala akong inaagaw sa'yo. Tapos na akong magparaya, Pen. Tapos na ako. Tagal ko nagtiis na palagi kang umaaligid kay Ash. Wala kang narinig sa akin kahit ano. Nagsiselos ako, pero inintindi pa rin kita at yung kalagayan mo dahil kaibigan kita. Puro na lang sarili mong iniisip mo. Ano ngayon, alam mo na. Inaasahan kong titigil ka na. Tigilan mo na ang kakasunod kay Ash at ang paglalandi sa kanya. Almost 3 years. Ganon katagal niya na akong niloloko. Ang kapal na mukha niya. Hindi ka namin niloko, pero sige, paniwalaan mo ang gusto mo. Kung hindi mo matanggap, hindi na namin problema yon. At wala kaming kailangang ipaliwanag sa'yo. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na ayoko na at hindi na ako babalik sa'yo. Pero ikaw tong sunod ng sunod at pinipilit ang sarili mo sa akin. Magsama kayong dalawa. Wala kang kwenta, kaibigan Erin. Mga sinungaling! Hindi ko napigilan ang sarili kong mapaiyak. Sa kabila ng lahat, kaibigan ko pa rin si Pen at nag-aalala pa rin ako sa pwede niyang gawin. Pero hindi habang panahon ay palagi kaming magpaparaya para sa kanya. Maya-maya ay kinabig ako ni Ash at niyakap ng mahigpit habang nakatanaw kami ng tingin sa kanya. Mula doon sa kinatatayuan namin ay nakita pa namin si Pen na kinausap ang driver ng pinara na tricycle bago sumakay doon. Halika na sa loob, love. Hayaan na natin siya. Lumipas ang 1 buwan. Kinasal na kami ni Ash at nakabalik na mula sa 1 linggong honeymoon mula sa Switzerland. Pero mula ng gabing malaman ni Pen ang totoo, ay hindi na ito pumasok. Sinubukan namin itong tawagan pero hindi rin namin makontak. Sa kabila ng mga nangyari, kaibigan ko pa rin si Pen. Hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala sa kanya. Nang magtanong ako sa head namin, 1 beses lang daw nagparamdam si Pen at nag-emergency leave dahil sa problema sa pamilya. Hoy, Erin! Doc Ash! Oh, Ate Myla, bakit ka nagmamadali? May good news ako sa inyo. Ano yon? Yung aswang. Yung aswang na pumapasok dito sa ospital. Patay na. Talaga po? Sana patay? Doon, sa kakahuyan daw. Naabutan ng mga taong bayan. Tsaka yun nga yung mga bali-balita eh. Hinabol ng mga pulis at mga tanod. Alam mo kung sino? Yung isa sa helper natin. Kaya pala nakakapasok yung aswang kasi dito siya nagtatrabaho. Ay, Diyos ko. Buti naman nagpatay na siya. Ngayon matatahimik na tayo. Oo nga eh. Ngayon hindi mo na kailangan mag-alala dito sa asawa mo, Doc. Oo nga po eh. Pero hatid sundo ko pa rin to. Mabuti na yung sigurado ako sa safety ng asawa ko. Ay, ang bilis ng pangyayari. Parang kailan lang nga, umamin ka na, ikakasal ka na. Tapos ngayon, eto, mag-asawa na kayo. Sorry pala ulit, Ate Myla. Tinago namin sa inyo. Ay, naku, okay lang yan. Naintindihan ko naman. Sana lang maintindihan ni Pen yun na hindi lahat ng gusto niya makukuha niya. Minsan kasi ginagamit na lang niya yung mental condition niya laban kay Doc eh. Tapos na yun. Wala na siyang magagawa ngayon. Anyway, una na ako. May OR pa ako in an hour. Sige, love. Galingan mo ah. Sige ho. Bye, Doc. Ay.
Ano kaya nangyari kay Pen, ano? Sabi ni head nurse, nag-leave daw. Sana okay lang talaga siya. Inawa rin naman ako sa kanya pero kasalanan din niya kung bakit siya nasaktan. Aba, pinaasa at sinisiksik niya lang yung sarili niya kay Doc. Ay buti nga ka mo, hindi mapagsamantala si Doc. Ate Myla, ayoko naman siyang saktan eh. Kaya nga umabot ng ganito katagal bago ko nasabi yung totoo dahil iniingatan ko siya. Sana naman maisip niya yun. Hayaan mo na yun. Basta ikaw, mag-focus ka sa bagong chapter ng buhay mo bilang Mrs. Erin de la Cruz. Oh, Oo nga po eh, marami rin kaming inaasikaso ni Ash. Malapit na rin kasi matapos yung bahay namin. Nako, don't forget me sa house blessing, ha? Ay, nako, ibibili ko kayo ng magandang housewarming gift. Oo naman ate. Ikaw pa ba mawawala dun? Pero sana pumasok na si Pen, palagi na lang tayong dalawa yung duty every morning. Mahirap kapag isa sa atin ang hinihiram sa AR. Ay, Diyos ko, kawawa naman yung naiiwan dito sa ward. Kakausapin ko nga si Mami tungkol dyan na kulang tayo sa tao dito sa ospital. Sino ba naman kasi nagugusto yung pumasok sa ganitong ospital na maliit na nga, nasa liblib pa? O karamihan ng mga nurse ngayon, mas gusto sa Maynila o kaya nag-a-abroad. Hayaan mo na, kaya natin to. Kinabukasan, magsisimula na dapat ang endorsement ng mga night duty nurses sa amin na morning duties. Nang mapahinto kami, nang biglang dumating si Pen. Nakangiti, pero napansin ko agad na may nag-iba sa aura nito. Maya-maya ay lumapit siya sa amin. Hi guys! I'm back! Pen, naka-duty ka ngayon? Oo, tumawag ako kay ma'am na makakapasok na ako ngayon. Oh, kumusta na? Bigla kang nawala pagkatapos ng birthday ni Doc, ha? Okay ka lang? Oo naman, kailangan ko lang magpahinga para mag-move on. Saka nagkataon na may emergency sa family ko sa Maynila eh. Bigla ako napalawas kaya sa text lang ako nagpaalam kay ma'am. Ngayon, okay ka na? Oo naman, kailangan na mag-move on. Okay, that's good. Magsisimula na ang endorsement, maupo ka na. Naging maayos naman ang pakikitungo namin ni Pen sa isa't isa, kahit naramdam ko ang pagbabago sa pagitan namin. Wala ang friendly na usapan, formal at profesional kapag nag-uusap kami tungkol sa trabaho. Bukod doon, wala na. Ang madalas kong kabiruan ay si Ate Myla, ibang nurses at mga doktor na halos lahat ay kaibigan ng asawa ko. Habang si Pen ay madalas tahimik at nag-iisa. Lunchtime, kagagaling ko lang sa ER at pabalik na sana ako sa ward nang mula sa likod ay may tumawag sa akin. Nurse Erin de la Cruz. Ikaw lang pala. Akala ko kung sino na yung tumawag sa akin na buong buo yung pangalan eh. Sorry love, gusto kong binabanggit ang pangalan mo eh. Kasi apelyido ko na ang gamit mo. Nga pala, balita ko bumalik na si Pen ha. Kumusta naman? Ayun, ayos lang. Nag-uusap naman pero tungkol lang sa work. Ewan. Pero alam mo, ang weird ng dating niya sa akin eh. Madalas siyang humingiti o di kaya tumatawa pero alam mo, parang may nag-iba sa kanya. Huwag mo na isipin yun. Halika na, sabay na tayo. Akit ka ba sa ward? Oo. May titignan akong chart ng pasyente. Kumain ka na ba? Katatapos lang. Sabay kami ni Carlo. Pagdating namin sa ward, ay agad lumipad ang tingin sa amin ni Pen. Nakita ko na sumilay pa rin ang sakit sa mga mata nito. Matapos yun, ay saka bumawi ng tingin at binalik ang atensyon sa pasyente. Ate Myla, nasa na yung chart ni patient Herrera? Ito po, Doc. Thanks. Hi Doc Ash! Uy. Kamusta? Ayos lang. Erin, pa-assess nga ako dun sa isang patient. Yes, Doc.
Matapos namin harapin ang isang pasyente, ay sabay kaming bumalik sa nurse station. Umupo ito doon at isa-isang nag-check ng mga charts ng pasyente. Maya-maya nang matapos, ay saglit akong tinawag nito. Babalik na ako sa baba ha. Sabay tayong umuwi. Sige, marami ka pang pasyente? May dalawa pa ako for OR tapos may mga nasa 20 pa yung ibang titignan ko. Kaya mo yan. Punta ka lang dito kung gusto mong magpahinga ha. Thank you, love ha. Bawi ako ng kiss sa'yo mamaya pag-uwi. Nakakaya naman dito. Baka mamaya sabihin nila PDA tayo. Sige, baba na ako ha. Nang makaalis si Ash, ay pinagpatuloy ko ang ginagawa ko sa computer. Maya-maya ay lumapit sa akin si Pen. Sinalubong ko siya ng magaan na ngiti, pero bahagya akong nagulat nang hawakan nito ang kamay ko, saka ngumiti rin. Erin, sorry sa lahat ha. Sa mga nasabi ko ng gabing yun. Sa matagal na panahon na paghahabol ko kay Ash. Sorry. Hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. Sorry din sa lahat ha. Kung tinago namin ng matagal na panahon, yun lang kasi yung naiisip ko na paraan para hindi ka masaktan eh. Sorry, hindi ako nakapunta nung kasal mo ha. Pakisabi kay Ash. Sorry sa lahat-lahat. Sa abala at sakit ng ulo na dinala ko sa kanya. Okay lang, naiintindihan ko rin. Ano na bang plano mo? Tatapusin ko na lang ang ilang buwan ko dito tapos aalis na rin ako. Magpapakalayo-layo na ako. Sige, kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Nang magyakap kami ni Pen, ay parang may mabigat na batong nawala sa dibdib ko. Naramdaman ko ang senseridad ng kanyang paghingi ng tawad. At masaya ako na sa kabila ng mga nangyari ay nagkapatawaran kami. Nga pala, nag-lunch ka na ba? Parang hindi naman kita nakitang kumain. Ha? Busog pa kasi ako eh. Napakarami ko nakaing breakfast sa bahay. Mamaya na lang ako kakain pag uwi ko. Sige, dito na ako. Isang araw, lunchtime, nagkataon na hindi ako nakapagbaon ng pagkain naming mag-asawa. Kaya naman, saglit kaming lumabas at kumain sa isang masarap at malinis na karinderya. Nasa gilid noon ay ang matandang nagtitinda ng masarap na fresh na buko juice. Magandang tanghali po. Siya ba palagi mong kinukwento? Magandang bata. Magaling kang pumili. Siya nga pala, Lo. Nabalitaan niyo po ba? Napatay na raw yung aswang. Nagtatrabaho pala dito sa ospital, kaya pala nagtataka ako kung paano siya nakakalusot sa mga security. Pero ngayon, tsak na matatahimik na tayo. Huwag kang pakasiguro iyo. Hindi natin alam, baka may pamilya yan, nagaya rin niya. O di kaya ay baka may nasalina siya ng kanyang pagkaaswang. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang aswang, bukod sa salinlahi, pwede rin nilang gawing aswang ang mga biktima nila sa pamamagitan ng kanilang laway. Sa pagkagat, o kaya ay sa paglalagay nila ng laway sa pagkain o inumin ang gusto nilang gawing aswang. Minsan, sa pakikipagtalik. Sinasabi niyo po na may iba pang aswang bukod dun sa napatay? Hindi ko alam, iyo. Pero iba ang pakiramdam ko kanina pa. Malamig ang dampi ng hangin. Masangsang ang naaamoy ko. Hindi pa tapos ang lahat. Kung ganun, anong gagawin natin? Mag-iingat kayo. Kung sakaling magkatotoo ang hinala ko, tandaan nyo,
Nasabuyan ng asin at kasama ito. Kunin nyo. Ano po yan? Pinaghalong abo at pinulbos na itim na talaba. May orasyon na yan kaya tiyak kong mabisa yan. Ihalo nyo to sa asin pagkatapos isaboy nyo sa aswang kapag sinalakay kayo. Salamat po. Ito pa yung ni Motokotsinyo. Binakoko ang tawag dito. Gawa sa tanso na siyang kinatatakutan ng aswang. Dahil kapag yan ang nakasugat sa kanila, hindi agad gumagaling. At itong bote ng langis na ito, itago nyo at siguraduhin na palaging nakadikit sa katawan nyo yan. Ano ba ito? Bakit may mga sanga sa loob? Langis ng lana ang tawag dyan. Kapag nasa paligid nyo ang panganib, kusa yung kukulo. Talaga ho? May isa ko nang napatunayan ang bisa niyan. Salamat po dito, Lola. Ang anuman. At mag-iingat kayong dalawa palagi, ha? Kayo rin po, Lo. Sige po, babalik na po kami sa duty namin. Habang naglalakad kami pabalik ng ospital, ay nagkatinginan kami ni Ash at ngumiti. Umakbay ito sa akin at dumaan kami sa kotse at doon nilagay ang mga binigay sa amin ni Lolo Wancho. Pero ang langis na nasa maliit na bote ay nilagay ko sa bulsa ko. Talaga bang maniniwala tayo sa sinabi ni Lolo? Wala namang mawawala eh. Isa pa, kung totoo man na may iba pang aswang, at least handa na tayo ngayon. Pero sana wala nang ang aswang. Sana nga, love. Dahil ayoko nang may iba pang maging biktima at mamatay. Lumipas ang ilang gabi na wala namang nangyayaring kababalaghan sa bayan na yun. Kahit paano ay naging panatag ako at mas tahimik na nakakapagtrabaho. Hanggang isang gabi na duty ako at kasama ko si Pen. Doon nagsimula akong makapansin ng kakaiba sa kanya. Abala ako sa pagpapalit ng dextrose ng isang pasyente. Nang mapansin ko si Pen, hawak ang isang bag ng dugo na ikakabit niya sa swero ng isa pang pasyente. Titig na titig lang si Pen sa dugo habang pinagpapawisan siya. Pen? Okay ka lang? Ha? Wala. Ayos lang ako. Nagtaka ako nang nagmamadali nitong nilapag ang bag ng dugo. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo palabas ng ward. Napalingon ako sa paligid. Mabuti na lang at tulog ang pasyenteng kakabitan nito ng dugo at maging ang ibang pasyente doon. Nang matapos ko ang ginagawa ko, ay ako na rin ang gumawa ng gagawing sana nito. Ma'am? Ma'am, sorry po sa abala pero salinan ko lang po kayo ng dugo Lapat niyo lang po yung kamay niyo ng maayos. Okay. Sorry po, medyo masakit lang. Okay. Okay na po. Tulog na po ulit kayo. Matapos yun, ay agad akong lumabas ng ward at sinundan si Pen. Natigilan ako nang makita kong walang tao sa buong hallway. Ang mga ilaw ay panay na naman ang pagkurap. Hanggang sa lumingon ako nang makitang gumalaw ang pinto ng fire exit. Pen? Pen! Tumakbo ako palapit sa fire exit. Pagbukas ko ng pinto, ay agad kong narinig ang mabilis na mga yabag pababa ng hagdan. Sinundan ko si Pen hanggang sa makita kong gumalaw na naman ang pinto sa third floor. Paglabas ko doon, ay sinalubong ako ng muling pagkurap ng mga ilaw. Walang tao sa buong hallway. Tulog ang nurse sa nurses station. Naglakad ako papunta sa dulo at sinundan ang mga yabag na naririnig kong tumatakbo. Pen? Okay ka lang ba? Ha? Nasaan ka ba? Pen?
Wala pa ring pen na sumagot. Dahil doon, ay minabuti ko nang tumalikod at naglakad pabalik hanggang sa ilang sandali ay may narinig akong isang sigaw na nagmumula sa dulong silid. Kasunod ng tunog ng malakas na angin na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Aalis na dapat ako pero bigla kong naalala si Pen. Dahil sa labis na pag-aalala ko, sa kabila ng takot ay nilapitan ko ang pinanggagalingan ng sigaw at angil. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Habang papalapit ay hinawakan ko ang maliit na bote ng langis na bigay ni Lolo Wancho. Totoo ang sinabi ng matanda dahil kumukulo ang langis habang hawak ko ito. Ben, nasaan ka ba? Hello, love? Love, busy ba dyan sa ER? Hindi naman, bakit? Si Ben kasi nag-aalala ko eh. Ano nangyari? Basta kasi may iba sa kanya eh. Love, ang weird niya. Parang natakot siya sa dugo tapos tumakbo kaya sinundan ko. Nandito ako ngayon sa 3rd floor. Hindi ako sigurado kung nandito siya pero may naririnig ako eh. Parang gaya ng tunog ng aswang. Tapos may narinig din ako sumigaw na boses ng babae. Ash, pumunta ka na dito. Hintay mo ako dyan, ha? Papunta na ako. Huwag kang lalapit, baka kumapano ka. Mabilis na binaba ni Ash ang tawag. Habang ako naman ay nanginginig na sa takot na naghihintay doon. Napakislot ako sa gulat nang marinig ko ulit ang sigaw at daing ng isang babae. Bigla na naman akong nag-alala kay Pen. Diyos ko, ano bang nangyayari? Tulungan niyo po ako. Ben! Diyos ko, iligtas niyo yung kaibigan ko. Nang hindi ako makatiis at dahil sa labis na rin na pag-aalala sa kaibigan ko, sinubukan kong lumapit sa dulong silid. Sisilip na lang sana ako sa loob nang biglang dumating si Ash. Baka sa mukha nito ang pag-aalala para sa akin. Bakit ka na nga pumunta dito mag-isa? Paano kung ikaw yung napahamak? Mamamatay ako kapag may nangyaring masama sa'yo. Sorry nag-alala lang talaga ako kay Ben. Ganoon na lamang ang gulat naming mag-asawa nang sumilip kami at makita ang isang aswang. Iba ang dating ng aswang na nakita at nakalaban ko. Babae ang isang ito. Mukhang demonyo na parang may ugat-ugat ang mukha. Ang buhok ay magulo at mukhang bruha, habang ang mga mata ay kulay dilaw at nanlilisik. Ang mga tenga ay mahaba at patusok, habang ang mga pangil nito ay mahahaba at matulis gaya ng mga kuko nito sa kamay at paa. Sa kabila ng kakaibang itsura ng mukha nito, ang katawan nito ay gaya ng normal na tao. Wala itong suot na damit, maliban sa underwear at ang magkahalong dugo at laway na umaagos sa bibig nito. Diyos ko, aswang! Kinuha ni Ash sa bulsa nito ang mga binalot naming asin na may abo at pinulbos na itim na talaba, gaya ng sinabi ni Lolo Wancho. Napaatras kaming dalawa nang galit na umangil ang aswang, sabay sugod sa amin. Ash! Ash, yung asin! Binato namin ng asin ng aswang. Sumigaw ito ng malakas na para bang asido ang sinaboy namin sa kanya. Pagkatapos ay mabilis akong hinawakan sa kamay ni Ash at tumakbo kami ng mabilis palayo. Dahil sa nangyari, ay nagising ang ibang nurses at mabilis namin itong pinagtago sa mga ward para hindi makapasok at masaktan ng ibang pasyente. Magtago kayo, bilis! Yung mga pasyente! Pumasok kami sa isang stockroom at nakita namin ang isang intravenous stand na nakakabit sa gilid ng hospital bed. Kinuha yun ni Ash, kasabay ng malakas na lagabog ng pinto dahil sa nagpupumilit ang aswang
na makapasok doon. Love, ano gagawin natin si Pen? Baka siya yung kinain ng aswang. Hanggang malakas na natulak ng aswang ang pinto at napaatras kami. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman namin ng asawa ko nang makita ng malapitan ang aswang. Nakakikilabot. Galit na galit itong nakatingin sa amin. Maya-maya ay sumugod ito at muling sinalubong ni Ash ng pagbato ng asin ang aswang. Tumigaw muli ang aswang. Kasunod nun ay malakas na hinataw ni Ash ng ivy stand ito. Maya-maya ay napansin namin na natigilan ng aswang na parang kumalma ito at tumingin sa aming dalawa. Saka biglang tumakbo pabalik sa kwarto kung saan namin ito nakita. Tumalon siya sa bintana. Tumawag na daw siya agad ng security. Luluwan siya. Siniguro ng aswang na yun may papalit sa kanya. Love, si Pen! Makalipas ang 30 minuto mula nang makabalik ako sa ward, kasama ang duty na head nurse at si Ash, habang nanginginig pa rin ako sa takot dahil sa nangyari. Napalingon kaming lahat nang biglang dumating si Pen. Medyo magulo na ang buhok nito, bahagyang kumalat ang makeup, gusot ang damit at may bahid ng putik. Halatang galing sa pag-iyak. Galit na hinarap ito ng head nurse at pinagalitan dahil sa bigla nitong pag-alis at pag-iwan sa trabaho. Kahit si Ash ay hindi maipinta ang mukha habang nakatayo sa gilid ko. Saan ka galing? Doc? Ano kasi medyo nasuka ako nung makita ko yung dugo. Umalis at iniiwan mo ang trabaho mo. Hinabol ka ni Erin sa sobrang pag-aalala sa'yo at muntik siyang mapahamak kakahanap sa'yo. Lumabas ako saglit ng ospital, pumunta po ako sa likod para magpahangin dahil sinamaan ako ng pakiramdam eh. Pero hinabol po ako ng aswang. Kaya po ganito yung itsura ko. Sabihin mo sa kasama mo kung may problema. Hindi bigla kang aalis. I'm sorry. Sorry talaga, Doc. Sorry po, ma'am. Tapos yun ay sinama ng head nurse si Pen para mas kausapin pa ito at pagsabihan. Hindi naman ako iniwan ni Ash sa ward at sinamahan ako doon. Umalis lang ito nang tawagin ito at pabalikin sa ER dahil sa mga bagong pasyente na dumating. Nang makauwi ng umagang yun, matapos kumain at kausapin sandali ang biyenan ko tungkol sa naganap sa ospital, sumunod na ako kay Ash sa kwarto namin. Naabutan ko ito sa terrace. Tahimik at tila malalim ang iniisip. Mula sa likod ay yumakap ako sa kanyang bewang. Love, galit ka ba? Hindi ako galit sa'yo. Pero hindi ko rin gusto ang ginawa mo na basta ka sumugod doon. Hindi ko naman nakalain na may aswang dun eh. Sinundan ko lang talaga si Pen dahil nag-aalala ako. Love, nandun na ako. Pero sa susunod, kung ano man yung pinagdadaanan niya, pabayaan mo siya mag-isa. Baka nakakalimutan mo. Nung una ka sinugod ng aswang at muntikang ka mamatay. Sa halip na tulungan ka, tumawag ng tulong para sa'yo, iniwang ka niya. Ayun, okay na ako dun. Hindi. Mula noon hanggang ngayon, palagi na lang si Pen ang iniisip mo. Tesha, kailan ka ba niya iniisip? Asawa mo ko. Wala akong ibang priority kung hindi ikaw. At naiintindihan ko kaibigan mo siya. Oo, alam ko mabait ka. Pero love naman, ilagay mo sa lugar. Okay. Sige na, sorry na. I love you, okay? Ikaw ang buhay ko at ayokong may masamang mangyari sa'yo. Niingatan lang kita. Matagal kong pinangarap to. Ang maikasal sa'yo at bumuo ng pamilya kasama ka. Ayoko mawala ka sa akin. Mawawala sa'yo. Pangako yan. Please, take care of yourself for me.
Doble ingat na ako, promise. Masyadong binibaby si Pen. Sorry ulit, love. Halika na, matulog na tayo. Alam ko na-stress ka pa rin sa mga nangyari kanina. Umaga, habang nasa morning duty ako, mula sa isang ward ay naglalakad ako papunta sa elevator nang makasalubong ko si Ash sa lobby kasama ang 2 pang doktor. Agad itong lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Love, si Mama nagyaya mamayang gabi. Naimbitahan kasi siya sa isang dinner sa bahay ni Vice Mayor at gusto niya samahan natin siya. Pwede naman. Uwi na lang ako agad after namin mag-indoors. Sabihin ko kay Mama ha. Siya nga pala, yung tungkol sa biktima ng bagong aswang. Isa daw bantay ng pasyente doon sa 3rd floor. Kawawa naman. Nakakaawa din si Mami. Nakakadagdag pa sa problema ng bayan yung mga nangyayari dito dahil sa mga aswang na yan eh. Mas pinaigpit niya yung security. Sa gabi may mga pulis na nakabantay dyan sa labas. Dinoble din yung security dito sa loob. Hinahanapan niya ng solusyon yung mga nangyayari dito. Yung aswang na yun sana mapatay na rin siya. Anyway, una na ako ha. May OR pa ulit ako in 30 minutes eh. Sige, good luck. Habang naglalakad ako sa hallway, ay nakasalubong ko si Lolo Wancho. Agad ako ngumiti at nilapitan nito, sabay pakilala sa akin ng anak nito. At ayon dito, ay nagpa-check up lang doon ang matanda dahil sa pananakit ng tiyan. Nabalitaan ko ang nangyari dito. Yun nga po, Lolo. Bala ko na nga kayong puntahan mamaya after ng duty ko eh. Itsura ng aswang. Yung gaya ba ng dati? O, ibang-iba. Iba yung mukha at features niya kumpara sa nauna eh. Ito ko kay Lolo Wancho ang itsura ng aswang na sumugod sa amin ni Ash. Habang nagsasalita ako, ay nakikinig ito ng mabuti at tila malalim na nag-iisip. Tumatangu-tangu lamang habang hawak ang tungkod nito. Ano ka mo? Mukha siyang alanganin ni aswang at tao. Tapos ang katawan niya ay parang normal na tao maliban sa mahaba niyang kuko sa paa at kamay. Opo. Bagong Yanggaw. Po? Bagong Yanggaw. Yun ang tawag sa mga aswang na bago pa lang. Kung pagbabasehan ko mga sinabi mo, mukhang bagong aswang pa lang to. Kapapalit pa lang niya bilang dating tao na naging aswang. Sila ang mga aswang na nasa punto pa lang na nilalabanan pa nila ang kagustuhan nila na kumain at uminom ng laman at dugo ng tao. Hindi pa nila labis na matanggap ang kanilang kapalaran, pero hindi nila magagawang labanan ng matinding gutom at uhaw mula sa laman ng tao. Kung hindi tao, kakain sila ng buhay na hayop. Mag-iingat pa rin kayo dahil mas malakas na sila kumpara sa atin. Sabihin ko po kay Asha mga sinabi niyo. Mag-iingat kayo. Salamat po. Mula doon ay bumalik na ako sa ward. Naabutan ko si Pen na inaayos ang mga charts ng pasyente. Agad kong hinarap ang iba pang order ng mga doktor para sa mga pasyente. Habang hinahanda ko ang syringe at maliit na tube glass na paglalagyan ng dugo. Ate Myla, nakapag-extract na ba ng blood kay patient Nicolas? Kapasok lang naman ang order na yan galing kay Doc. Po, skin test na yung isang patient. Pre-op? Sige ako nang bahala. Habang inaayos ko ang mga dadalhin, hindi sinasadya na mahiwa ako ng isang cutter na hindi ko napansin na nakalabas ang talim at nasa ibabaw ng mesa. Napakislot ako sa gulat, lalo na nang umagos mula sa kamay ko ang dugo. Oh, Erin, anong nangyari? Naku, sino ba nag-iwan ng cutter dito na hindi naayos? Ate Myla, Natigilan kaming dalawa at maging ang ibang nurse nang humahangos na tumakbo sa akin si Pen at naminilog ang mga mata nito, na titig sa dugo sa kamay ko. Lalo kaming nagtaka dahil pinagpapawisan nito ng butil-butil at ang mga tingin nito ay parang gutom na gutom.
Kinuha nito ang kamay ko at nilapit ng husto sa mukha. Pen? Okay ka lang? Doon siya tila natauhan at tumingin sa akin. Nagulat pa ito nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat. Bigla nitong binitawan ang kamay ko. Pagkatapos ay tumakbo palabas. Hahabulin ko sana ito pero pinigilan ako ni Ate Myla. Dito ka na lang, huwag mo na siyang sundan. Kinakabahan ako sa babaeng yan eh. Hindi kaya, gumagamit ng pinagbabawal na gamot yan? Aba, hindi mo napansin, parang adik eh. Nangangalo yung mata. Hindi na yata natutulog. Tapos kanina pa hindi mapakali. Aligaga. Mali-mali na kayong ginagawa eh. Ayan oh, kanina pa yan. Napapaghalataan na ni head nurse. Oo nga po, simula nung bumalik siya. Napansin ko may kakaiba talaga sa kanya. Nagkwento nga sa akin kagabi, may nakakilala sa kanya na taga rito sa ospital. Nakasalubong nila na naglalakad yan. Ang dami daw dugo sa kamay tsaka sa damit eh. May bahid pa nga raw sa mukha. Nung tinanong siya kung anong nangyari, ang sagot, namatay daw yung aso niya na nasagasaan kaya nilibing niya. May aso si Pen? Yun yung sabi sa kanila eh. Ate Myla, imposible sinasabi niyo eh. Hindi pwedeng mag-alaga ng aso si Pen. May trauma siya sa mga aso. Bata pa lang, malaki na ang takot niya sa mga aso. Anong nangyayari dyan sa babaeng yan? Huwag kayong mag-alala, aalamin ko po. Ay nako, baka mamaya mapagalitan ka na naman ni Doc Ash. Ikaw na rin ang nagkwento sa akin ng nangyari. Inhayaan mo na yang si Pen. Kapag hindi yan umayos, matatanggal na yan dito. Naiinis na nga sa kanya yung head nurse eh, dahil sa dami ng kapalpakan niya. Kahit naman noon pa, bago ka dumating dito, puro palpak yan. Paano walang nainatupag kundi si Doc Ash? Habang ginagamot ni Ate Myla ang sugat ko, napakunot noo ako nang mapansin na kalmado na ito. Pagkatapos ay ngumiti pa sa akin. Hindi ko na pinansin si Pen at bumalik sa ginagawa ko. Hanggang sa ilagay ko sa loob ng bulsa ang kamay ko at nakapa ang maliit na bote. Halos magsalubong ang kilay ko nang ilabas ko yun at nakitang kumukulo ulit ang langis ng lana. Mula nang mapansin ko ang naging pagbabago ni Pen, inobserbahan ko na siya. Ang pagbabago ng behavior niya na mula sa pagiging palakaibigan at laging nakangiti, naging mailapito at bugnutin. Laging alerto sa paligid at madalas aligaga. Napansin ko rin na hindi na kumakain o kahit umiinom ng tubig. Sa gabi ay may mga pagkakataon na makikita ko na nagniningning ang mga kamay nito. Pinagpapawisan ng malamig, pagkatapos ay mawawala ng matagal. At kapag bumalik, ay palaging gusot ang damit, may bahid ng putik o kaya ng dugo. Bukod pa sa mga kalmot nito sa mga braso. Ngunit sa tuwing tinatanong ko si Pen, ang lagi nitong sagot ay okay lang daw siya. At ang isang nagpatibay ng hinala ko na may kakaibang nangyayari sa kaibigan ko, ay ang natanggap kong tawag mula sa ina nito. Ayon dito, mahigit 1 buwan na itong hindi tumatawag. Nangako daw itong luluwas pero hindi yun nangyari. Kabaliktaran sa sinabi ni Pen na umuwi ito ng Maynila dahil sa isang emergency sa pamilya. Ate Myla, ako na yung mag-endorse sa patient dun sa OR mamaya. Wala dito. Bang duty na, doktor? Day off ni Ash eh. Pagkatapos ng duty niya ngayong gabi. Carlo yata. Pa lang noon ng madaling araw, habang inaayos namin ang iba pang charts, ay napansin ko si Pen. Nakatayo sa isang sulok at nakaharap sa pader. Mahigpit ang kapit sa mesa, habang panay ang taas-baba ng balikat nito na para bang nahihirapan nitong huminga. At ang mga kuko sa kamay nito ay mahahaba at matalim.
Ben? Okay ka lang? Ben? Ben, anong nangyayari sa'yo? Huwag kang lalapit rin. Ayoko saktan ka. Tingin mo sa akin to. Panginoon ko! Bigla akong napaatras nang lumingon si Pen at umangil ito sa akin. Ang mukha nito ay pareho ng babaeng aswang na sumalakay sa amin ni Ash. Biglang tumakbo si Pen palabas ng ward, kaya agad ko siyang sinundan. Ate Myla! Ate, tumawag kayo ng mga pulis sa security, bilis! Pati si Ash, tawagin niyo na! Oo. Sige, sige. Sinundan ko si Pen at habang tumatakbo ay unti-unting nagbabago ang anyo nito at naging isang aswang. Napaiyak ako habang tumatakbo. Kahit sa hinagap ko ay hindi ko akalain na si Pen ang aswang. Hanggang sa huminto ito nang makarating kami sa 6th floor, ang abandonadong palapag ng gusali. Ben! Ben, tama na! Pero parang hindi na ako nakikilala ni Pen ng mga sandaling yon. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla akong hablutin ito. Mabilis akong tumakbo paakyat hanggang sa maabutan ako nito sa 7th floor. Napasigaw sa gulat ang mga nurses. Magtago kayo! Yung mga pasyente! Ah! Ah! Hanggang sa maabutan ako ni Pen at sinunggaban ako nito sa buhok, kaya napahiga ako sa sahig. Nang sakyan niya ako, ay agad itong nagtangka na kagatin ako. Pero agad kong nahawakan ito sa leeg at tinulak ito palayo sa akin habang patuloy akong pumipiglas. Ben, parang mo na gumising ka! Ako to, sir! Ben! Sa kabila ng pakiusap, ay patuloy pa rin itong pinipilit na kagatin ako. Hanggang sa may lakas loob na lumapit na ang isang lalaking helper. May hawak itong tali at biglang sinakal si Pen at hinila palayo sa akin. Agad akong bumangon habang umiiyak, hindi dahil sa takot, kung hindi sa pag-aalala kay Pen. Please, kaibigan ko siya, please! Huwag mo siya sasalutahan! Napasigaw ang helper nang saksakin siya ni Pen sa tiyan gamit ang kuko nito. Isang nurse pa ang lumapit at hinampas ng bedpan nito sa ulo, pero hindi siya natinag. Bigla nitong hinablot ang nurse sa leeg, sabay hagis dito sa pader. Agad akong sumugod at hinarang ang sarili ko nang magtangka itong sumugod sa ibang tao. Tama na, Ben! Tama na! Tumigil ka na! Huwag ka na panakit ng ibang tao! Hindi ka ganito! Hindi ikaw yan! Huwag kang makialam dito. Ah! Ben! Bigla akong sinakal ni Pen at binalandra sa pader. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit, habang ako naman ay unti-unti nang pinangangapusan ng hininga. Nang magtangka itong sagpangin ako, doon ko sinaboy ang langis ng lana na kanina ko pa lihim na nabuksan. Napasa ako! Malakas akong dumain nang makalmot ako nito sa braso dahil sa pagwawala nito. Muling bumalik sa akin ang atensyon ni Pen at sinugod ako nang magtangka akong tumakbo palayo. Muli niya akong sinakal ng mahigpit. Sa sobrang higpit ay nagawa nitong iangat ako sa sahig. Gumising ka, Ben! Ako to, si Erin! Mula sa likod ni Pen ay biglang dumating si Ash.
at mabilis itong sinaksak sa likod gamit ang binakuko, ang kutsilyong binigay sa amin ni Lolo Wancho. Doon ako nabitawan ni Pen at tumakbo papasok ng fire exit. Agad akong nilapitan ni Ash at tinulungang tumayo. Love, may sugat ka. Please lang ako. Sundan natin siya. Bilisan na natin. Walang nagawa si Ash kung hindi ang sumunod sa akin. Nang marinig naming umakyat si Pen, ay sumunod kami hanggang sa makarating ito sa rooftop. Nang mga sandaling yon, ay tila bumalik na sa katinoan si Pen. Ngunit nasaan yung aswang pa rin. Erin, anong nangyayari sa akin, Erin? Hindi ako ganito. Hindi ako aswang. Hindi ako pumapatay ng tao. Tutulungan ka namin, Pen, ha? Hayaan mo tulungan ka namin. Anong nangyari sa'yo? Paano ka nagkaganyan, ha? Ano nangyari sa'yo, Pen? Noong gabi ng birthday ni Ash, pagkatapos nating magtalo, nakita ko yung kakilala kong helper na dala yung tricycle niya. Dahil kakilala ko, sumakay ako ng inalok niya akong ihahatid sa bahay. Pero hindi niya ako dinala sa bahay. Sa halip, dinala niya ako sa bahay niya. Erin, kinahasa niya ako. No. No, Ben. Ulit. Kinahasa niya ako na paulit-ulit sa loob ng 2 linggo na kinulong niya ako. Tapos isang gabi, naging aswang siya. Siya ang aswang na naunang pumapatay dito. Tapos kinagat niya ako. At saka ako pinakawalan. Makalipas ang ilang araw, nag-iba na ako. Palagi ako nagugutom at nauuhaw pero hindi ordinaryong pagkain ang gusto ko. Tao. Laman at dugo na ng tao ang gusto ko. Ayoko maging aswang, Erin. Ayoko. Okay, tutulungan kita, ha? Sasabahan kita. Magpapagamot tayo. Okay? Paano? Paano mo ako matutulungan? Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nilalabanan ko to, Erin. Pero basta nanaig yung pagiging aswang ko. Pen, makinig ka sa akin. Handa ka namin tulungan basta mangako ka na hindi ka na mananakit ng mga tao. Nataranta ako at akmang lalapit nang humakbang paatras si Pen at tumayo sa bingit ng rooftop, kung saan isang maling hakbang ay tiyak na mahuhulog ito. Napasigaw ako sa takot, kasabay ng pagdating ng mga pulis at security guards, at tinutukan siya ng baril. Mabilis kong hinarang ang sarili ko habang walang humpay ang pag-iyak ko. Pagkatapos ay humarap ako kay Pen at lumuhod, nagmamakaawa na huwag ituloy ang masamang binabalak. Huwag niyo siya sasaktan! Huwag! Pakiusap! Huwag! Pen! Malamapit ka dito! Palaliga! Pangako, dito ka lang, ha? Pangako, walang mananakit sa'yo, ha?
Erin, sorry sa lahat ng ginawa ko. Ash, I'm sorry. Erin, salamat sa lahat-lahat. Nang 2 linggo akong bihag ng aswang na yon, naalala ko lahat-lahat ng ginawa mo sa akin. Nung maghiwalay ang parents ko at iniwan ako, wala akong masyadong kaibigan at kahit nung naghiwalay kami ni Ash. Pero ikaw, simula noon, hindi mo ako iniwan. Kahit nasasaktan ka na, sinakripisyo mo pa rin ang sarili mong kaligayahan para lang sa akin. Huwag mo isipin yun. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Dahil kaibigan kita, Ben. Erin, ikaw lang ang totoo nagmahal sa akin. At sapat na sa akin yun dahil ngayon, alam ko nang hindi ako nag-iisa kahit kailan. Ben, please lumayo ka dyan! Nakikiusap ako. Huwag niyo sasabihin sa mama ko na isang aswang na ang anak niya. May iniwan ako sulat para sa kanya. Pakisabi sa mga naging biktima ko. Humihingi ako ng tawad. Ben! Wag! Ben! Ash, ingatan mo ang best friend ko, ha? Ben, wag! Ben! Pakiusap, huwag mong gagawin ang binabalak mo. Maawa ka kay Erin. Kailangan kong gawin to. Dahil kung hindi, marami pang masasaktan. Hindi ko na alam kung ano pang magagawa ko kapag nabuhay pa ako ng matagal. Wag! Ben! Ben! Nang tumalon si Pen ay bigla akong napatakbo. Mabilis akong niyakap ni Ash habang panay ang iyak at sigaw ko. Mahigpit akong niyakap ng asawa ko habang nagluluksa ang damdamin ko sa pagkawala ng kaibigan ko. Love, sa tingin mo ba may naging pagkukulang ako kay Ben? Wala, no. Sobra-sobra pa nga yung binigay mo. Kahit na nasaktan ko siya. Walang pagkakaibigan na hindi dumaan sa away at pagsubok. Kasama kayo ni Pindon. Ikaw, may pagsisisi ka ba sa nangyari? Masaktan ko siya, oo. Pero hindi ko pinagsisihan na nakipaghiwalay ako sa kanya at sinunod ko ang totoong nararamdaman ko. Mas nagsisi ako siguro kung matagal ako nagpanggap at pinaniwala siya na minahal ko siya. Gila. Salamat dahil nandyan ka. Pag alam mo na wala na sa lugar yung ginagawa ko. Salamat dahil hindi nagbago yung pagmamahal mo sa akin. Palang kitang nakita, alam ko na ikaw na ang babaeng pakakasalan ko. I'm sure kahit hindi pa alam ni Pinon ang totoo tungkol sa relasyon natin, nararamdaman na niya na nagmamahalan tayo. Hindi niya lang matanggap. Ang importante ngayon, tapos na lahat. Wala nang mabibiktima ang aswang at hindi na mahihirapan si Ben. Ay, ngayon sa wakas, masasolo ko na ang atensyon mo, love. Matatahimik na tayo. Makakapagsimula tayo ng buhay dito sa probinsya at sa bago nating bahay. Halika na sa loob. Kumain na tayo. Hindi naging madali para sa akin na tanggapin ang pagkawala ni Ben. Hindi lang ako nawala ng kaibigan, kung hindi isang tao na halos kapatid na kung ituring ko. Sinunod namin ang huling habilin niya. Di namin sinabi sa kanyang pamilya na naging aswang siya. Alam na mga ito na kinitil ni Ben ang sariling buhay at ang panggagahasa sa kanya ang sinabi naming dahilan. May mga pagkakataon na nakakaramdam pa rin ako ng pagsisisi
sa tuwing naaalala ko ang gabing ginahasa si Pen ng aswang. Pero sa kabilang banda, kung hindi namin sinabi ni Ash ang totoo, kaming dalawa na naman ang muling mahihirapan at magsasakripisyo. Siguro may mga bagay talaga sa mundo na hindi madaling ipaliwanag kung bakit kailangang mangyari. Sa kabila ng lahat, mataimtim naming dalangin ang kanyang kapayapaan saan man siya naroroon. At hindi ko kailanman makakalimutan na naging bahagi ng buhay ko ang isang taong nagngangalang Pen. Kasama si Ash at ng buong pamilya, hindi namin siya kailanman makakalimutan. Hanggang dito na lamang at more power po sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Erin.